we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Mula rito sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. At mula naman dito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. Mga kapuso, mahigit na sa 357 million pesos ang danyos na naitala sa agrikultura sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Ayon yan sa Department of Agriculture. Yan ang balitang tinutukan live ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine? Chris, patuloy pa na mas lumalaki yung pinsala sa agriculture sector hindi lang sa probinsya ng Pangasinan kundi maging sa iba't ibang bahagi ng North and Central Luzon dahil sa El Nino. Isa ang Ilocos Region sa mga lugar sa bansa na labis na naapektuhan ng El Nino. Nagkakabitak-bitak ng mga sakahan dahil walang ulan at kapos sa patubig. Ganito rin sa Mimaropa Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula. Ayon sa DA, lumobo na sa 357.4 million pesos ang damaged at losses dahil sa tagtuyot. Aabot sa 8,000 magsasaka ang target ngayong matulungan sa pamamahagi ng farm inputs at mga drought-resistant crops. Mahigit 5,000 hektaryang palayan na ang napinsala ng dry spell. Nangamatay din ng mga tanim na gulay, mais at palay sa mahigit 100 hektaryang taniman sa San Fabian, Pangasinan. Ang ilang magsasaka, hinayaan na lang mamatay ang mga tanim matapos walang makuhanan ng tubig. Tuloy ngayon ang validation ng Municipal Agriculture Office para sa ayuda sa mga apektadong magsasaka. Sa Pasukin, Ilocos Norte, problema na rin sa aquaculture industry ang labis na init, dahilan para mamatay ang mga bangus at mabulag ang mga tilapia. Ang labis na salinity o alat daw ng tubig nagdudulot ng pagkabulag ng tilapia. Kaya gamit ang backhoe, tinatanggal ang mga latak sa ilalim ng palaisdaan para mapalalim ang tubig. Yung pong ginagawa po nila, nagre-request po yung mga asosasyon ng kwan po ma'am yung backhoe para lang po yung mga pispan pa po nila ma-expand at saka mas malalim pa. Sa Oriental Mindoro naman, paghahanap ng water source ang agarang aksyon ng pamahalaang panlalawigan para magkaroon ng patubig sa mga sakahan. Nagsasagawa na rin sila ngayon ng deep water excavation, lalo na sa mga bayan ng Bulalakaw at Mansalay. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito sa taniman ng gulay sa bahagi ng Barangay Bantayan sa Mangaldan, Pangasinan. Actually, itong kinaroroonan ko, Chris, ay napakalawak na taniman ng gulay pero yung mga farmers nga rito ay lugi na dahil nangamatay na yung kanilang mga tanim na gulay. Kung papansinin natin, Chris, yung mismong lupa, yung mismong sakahan, sa sobrang init ng panahon, nagkabitak-bitak na kaya wala nang nabubuhay pa ng mga tanim. Gaya na lamang itong aking, dito sa aking kinaroroonan, pansinin natin itong tanim na kalabasa ng mga farmers. Ito actually, Chris, nangamatay na yung mga dahon and even yung ugat na matay na din. Entire dito sa ating kinaroroonan, ganito yung sitwasyon, taniman yan ng kalabasa pero pinabayaan na lang ng mga farmers dahil nga wala na ring chance na maka-recover pa o maka-survive pa yung mga tanim na kalabasa. Actually, Chris, merong ginawa na balon dito sa aking likuran para maka-recover sana. Ito yung magsisilbing source ng water ng mga farmers at merong magamit na tubig para sa mga tanim. Pero even yung kanilang balon, buwan pa lamang ng January ay natuyuan na rin kaya wala nang chance na maka-recover pa yung kanilang mga pananim. Ang Department of Agriculture, Chris, tuloy-tuloy isinasagawang validation at assessment doon sa mga affected na farmers at apektadong mga sakahan. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Antas
ng tubig sa mga dam, patuloy ang pagbaba. Narito ang report. Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa ilang dam sa Luzon sa gitna ng nararanasang El Nino. Ang San Roque Dam nasa 240.54 meters above sea level ang antas. Negative 39.47 ito sa normal high water level. Gayun din ang Binga at ang Buklaw na sinasalo ng San Roque ang inilalabas sa tubig. Mahigit 36 na puntos din ang deviation ng Pantabangan Dam sa normal high water level nito. Pababa rin ang antas ng tubig sa Ipo, Magat at Lamesa Dams. Samantala mga kapuso, mahina muli ang pag-iral ngayon ng hanging amihan. Apektado nito sa ngayon ng extreme northern Luzon ayon sa Pag-asa. Easterlies naman ang patuloy na nakakaapekto sa ibang bahagi ng bansa. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, maayos sa panahon ng aasahan ngayon sa halos buong bansa maliban sa ilang lugar na maaring magkaroon ng light to moderate rains. Patay ang isang 54 anyos na babae sa Goa, Camarines Sur matapos pagtatagain at pugutan ng ulo ng kanyang bayaw. Naka-alerto si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dapat ka, pugutan mong bayaw. Isang 54 anyos na ginang sa bayan ng Goa, Camarines Sur ang walang habas na pinugutan ng ulo. Ang ulo ng biktima itinapon pa sa halos 15 metrong layo sa katawan nito. Ang sospek, kapatid mismo ng asawa ng biktima na matapos maisagawa ang krimen, agad ding sumuko sa Goa Municipal Police Station. Nakikiuli kita sa mga pamilyang involved na dahil nadagdagan ang araw kaning insidente dahil dahil niyo ang kasimbagan sa indang hinahagad na kagustuhan na kung sisay talaga ang dapat na magkaigwan ng poder o may magsadiri katong daga bagkos iagininda sa legal na pamamaraan. Aminado naman sa kanyang ginawa ang 44 anyos na sospek. Nagsimula umano ang kanilang alitan dahil gustong angkinin ng biktima ang lupain ng kanilang tatay na dapat ay paghahatian nilang 11 magkakapatid. Kaya hindi na ako nakapagpigil. Ulang-una ko sanang tatanungin yung kanyang kanang kamay. Kaya lang, nagkaroon kami ng commotion. Siya mismo yung lumapit sa akin na may hawak na itak. Kaya hindi na rin ako nakapagpigil. Labanan siya. Sa sobrang galit ko, gano'n nangyari. Nakipag-ugnayan na rin ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia sa pamilya ng biktima. Ngunit nasa proseso pa ang mga ito ng pagsampa ng kaso laban sa sospek at wala pang ibinibigay na pahayag patungkol sa insidente. Nananawagan din ang mga otoridad sa publiko na sa mga katulad nitong sitwasyon, iwasang ilagay sa sariling mga kamay ang batas. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Supply ng kuryente sa Western Visayas stable na matapos ang nangyaring partial blackout. Ang detalye sa report ni Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Balik na sa normal ang supply ng kuryente sa Panay at ilang bahagi ng Negros Occidental at Bacolod City. Ito ay matapos magkaroon ng partial blackout Biyernes na gabi hanggang Sabado ng madaling araw. Sa pinakahuling monitoring ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, estable na ang supply ng kuryente sa buong Panay. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ayon sa NGCP ang pagbalanse sa generation supply upang maiwasan ang voltage failure. Sakaling may maranasang unscheduled shutdown sa alinmang planta, posible pa rin magpatupad ng manual load dropping. Hopefully kung hindi man may mga unscheduled naman nga mga shutdown sa planta, we're in good shape naman, stable naman ang aton nga grid. Nitong linggo, pinahayag ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas na makikipagpulong siya sa Department of Energy, Energy Regulatory Commission, kasama ang Panay Energy Development Corporation, NGCP, at mga sektor na apektado upang mapag-usapan ang nangyaring partial blackout. Kahit na agad na naibalik ang kuryente, malaki pa rin ang epekto nito sa ilang power consumers. May bata kami nga gamay, mag-inot, tapos kung wala dahil electric fan, damo dang lamok. Grabe kadang hassle sa amon. Ayon sa NGCP, ang dahilan ng partial blackout ay ang pag-shutdown ng Unit 3 na planta ng PEDC dahil sa internal issues.
na agad ding sinundan ng pag-trip off ng natirang Unit 1 at Unit 2. Naibalik din nung Biyernes ng gabi ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng Panay habang Sabado ng madaling araw, naging fully restored na ang lahat ng apektadong feeders. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Kim Salinas, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang lalaki sa Batangas City ang mahigit isang dekada nang naninirahan sa kuweba at dito na nakabuo ng pamilya. Tunghayan sa GMA Regional TV Presents, hatid ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Sa gitna ng mga makabagong istruktura at gusali, may isang bahay sa Batangas City na namumukod tangi. Pangkaraniwan lang kung titingnan. Pero ang bahay na ito ng pamilya Evangelista, isa pa lang, kuweba. Taong 2012 nang manirahan dito si Mang Rufino nang bumukod siya sa mga anak. Hanggang dito na niya nakasama ang bagong pamilya. Doon kasi ako dati nakatira. Ito man, garahe namin. Okay. Ng tricycle. Okay. Ngayon, ang mga anak ko sa una doon nakatira sa taas, isang kwarto. Bahay ng aking ama. Inunti-unti niyang magkaroon ng gamit pero kapansin-pansin ang napakaliit at mainit na sitwasyon sa loob ng kuweba. Hindi makapagtrabaho si Mang Rufino dahil sa iniindang kondisyon sa paa. Housekeeping staff naman sa isang eskwelahan ang may bahay niya. Hindi, wala man po akong may iuupay. Hindi, hanggang sa nagkaroon nga ako ng anak, dito inaayos ko rin. Walang makapagsabi sa eksaktong haba ng kuweba pero tumatagos daw ito sa bahagi ng Ilog Kalumpang. Sa punto de vista ng kasaysayan, may malaki raw papel na ginampanan ng kuwebang ito sa lungsod ayon sa isang history professor bilang tanggulan ng mga Hapon. Oo, wala pa talaga nung mga lansangan. Kumbaga, ito yung pinaka ginagamit na daan mula sa Kalumpang River papunta ngayon dito sa loob ng lungsod. Inabisuhan na raw ng opisina ang CDRRMO at CSWDO para pangunahan ang isasagawa nilang joint inspection sa lugar. Yun po ang hamon ko, tayo mag-joint inspection. Yun naman ang unang tinitingnan natin safety, yung well-being ng isang pamilya. Gusto na raw umalis ni Mang Rufino sa lugar. Ayaw niyang makitang lumalaki ang anak sa masikip na yungib. Nananawagan siya sa kinaukulan ng relokasyon para mabigyan ng disenteng bahay ang pamilya. Ay, dahil may pamilya ako, gusto ko yung aking anak. May agis ko rito. Wala na akong problema doon sa akin tatlo eh. Wala na kasi sila. Kaya ito, mabigyan ako ng kahit masabi bahay na makuha. Hindi. Masaya na ako. Ang anak ko'y may lilipat ko. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. May panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas, March 5. May inaasahan na 30 centavos hanggang 50 centavos na rollback sa kada litro ng diesel at kerosene. Habang tataas naman ang presyo ng gasolina na posibleng umabot sa 60 centavos per liter. Ayon sa Department of Energy, ang dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo ay dahil sa indirect effect ng ceasefire sa Gaza at gasoline export ban sa Russia. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagwasak sa mahigit 500 surrendered loose firearms sa Sumisip, Basilan. Narito ang report ni Efren Mamak ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Tiniyak ni PBBM na tutulungan ng gobyerno ang probinsya ng Basilan na i-maximize ang potensyal ng agri-fisheries sa probinsya na makatutulong sa food security, hindi lang sa Basilan maging sa buong Pilipinas. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagdalo noong Sabado, March 2 sa pagdiriwang ng Golden Founding Anniversary ng nasabing probinsya. Samantala, sinaksihan din ng Pangulo ang pagwasak ng nasa 550 na armas na isinuko umano ng mga dating rebelde sa ilalim ng Small and Light Weapons Management Program ng pamahalaan na sinimula noong 2016. Magkatutulong umano ito para mas mapaigting pa ang kampanya kontra terorismo sa Pilipinas at mapanatili ang kapayapaan sa nasabing probinsya. Our presence in today's event reaffirms the truth that what was once a ground zero of war is now turned into an epicenter of peace.
A province that was once tainted by violence and terrorism is now a zone of peace, made possible not by military might, but more so by a people saying no to violence. Bukod pa riyan, ipinamahagi naman ng provincial government ng Basilan ang motorsiklo at grocery package sa 8 ASG returnees na dumalo sa Golden Founding Anniversary ng probinsya. Bahagi ito ng inilunsad ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng Basilan para sa ASG returnees. Labis naman itong ikinatuwa ng ASG returnees katulad ni Arasad Giyon na pumayag humarap sa kamera. Salamat kami kasi nakakamdan namin ang konting tulong sa mga nagte-turnover ng mga baril nila. Especially myself. Magpasalamat din ako kasi naka-involve ako dito. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, Efren Mamak nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng Mactan Cebu International Airport ang kalinisan ng pandaigdig na paliparan. Ayon kay D. Verano, Corporate Affairs and Branding Manager ng GMR Megawide Cebu Airport Corporation at tagapamahala ng Mactan Cebu International Airport, nililinis ng airport personnel ang lahat ng upuan, cart, trash bins at restrooms sa domestic at international terminals kada 3 oras. Maliban sa gawa sa metal ang mga upuan, wala din daw butas ang mga ito na pwedeng pagbahaya ng surot o bed bugs. Dagdag ng opisyal na araw-araw din ang ginagawang fumigation ng kanilang pest control provider. Mahigpit namang ipinagbabawal ang pagdadala at pagpasok ng anumang klase ng halaman at hayop sa paliparan. Kamakailan lang may ilang pasahero sa Ninoy Aquino International Airport na nagreklamo matapos makagat ng mga surot sa upuan. We're glad to report that we don't have any instances of that here. We have a very systematic approach in terms of pest control, maintenance, and daily upkeeping of the airport. We have the highest ASQ standard in terms of cleanliness here at the airport, which is rated by our passengers. Oldest sailing event sa Asia, Naparao Regatta Festival 2024, dinagsa ng mga bisita. Tunghayan sa report ni Zen Kilantang Sasa ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Nagkarerahan at nagkasubukan ng tibay sa Iloilo Strait ang mga nagagandahang bangka o paraw. Dapat walang may maiwan na crew habang naglalayag. Ano na mo nang masakayan, ginabagal lang na mo kung ano ang diferensya niya. Muyo lang kami nga basko ang hangin para may bawat kami sila. Ang lawas ang sakaya nga mapag-on tapos teamwork ka. Nakabantay ang responders at miyembro ng Philippine Coast Guard para masiguro ang kaligtasan ng mga bangkero. Nag-enjoy ang mga dayuhan sa panonood ng sailboat race. My experience, it's loud, it's crowded, it's happy, so yeah. Come to Iloilo in March and get to the festival. It's beautiful. Ayon sa Department of Tourism Region 6, malaking tulong ang aktibidad sa turismo. Nakikita ng mga tao, ng ating mga turista, ng ating mga friends from domestic, local, and international, yung mga activities na ginagawa natin dito in Iloilo City, how we promote our culture and heritage. And we see that it's not just the local government unit who's pushing for this, and but also the private stakeholders. Agaw atensyon naman ang performance ng Grupo del Oeste ng West Visayas State University. Silang itinanghal na kampyon kagabi sa isa sa mga highlights sa festival, ang Sinamba sa Regatta. Inabangan din ang lechon contest doon na pagkatapos ay nauwi sa pamimigay ng libreng lechon sa mga bisita. Nagkaroon din ng Parao Regatta Women's Beach Volleyball Tournament kung saan kabilang sa mga lumahok ang Letran Lady Knights ng NCAA member school na Colegio de San Juan de Letran. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Zen Kilantang Sasa, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kumpleto na ang Final Four para sa finals ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Top seed ang Perpetual Junior Alta sa standing na 8 wins at 1 loss. Pangalawa ang defending champion na Letran Squires na may 7-2 rank. At sunod ang San Sebastian College Recoletos Staglets at Mapua Red Robins
sa 3rd at 4th place. Abangan ang bakbakan sa court sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament simula March 16 sa GTV. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Black Eagle Air Show at Friendship Flight ng Pilipinas at South Korea isinagawa sa Clark Air Base. Silipin sa report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Makapigil hininga ang air show at friendship flight sa Clark Air Base, Mabalacat City, Pampanga. Sanib puwersa ang Philippine Air Force at Republic of Korea Air Force. Unang lumipad ang 8 T-50B Advanced Supersonic Trainers Jet ng ROCAF o mas kilala sa tawag na Black Eagles. Makalipas ang ilang sandali, kasama na nila ang 4 na FA-50 Light Combat Aircraft mula Philippine Air Force. Matapos ang friendship flight, ipinamalas na ng Black Eagles ang kanilang air superiority. Exciting ang bawat maneuver ng Black Eagles. 23 maneuver ang ipinamalas ng Black Eagles sa loob ng mahigit kalahating oras. Very memorable po yung flight and it exemplifies po yung friendship natin and camaraderie with our fellow fighter pilots. So we share the same passion po sa flying. It's a really big memory and I can't forget everything. Enjoy sa panonood ang mga bisita, lalo pat karamihan, unang beses makasaksi ng air show. Maganda pala, no? Dati hindi ko gusto yung manood kasi wala akong hilig, pero maganda pala pag nakita mo sila sa... Sumisimbolo raw ang air show sa matatag na samahan ng Pilipinas at South Korea na binigyang diin ni National Defense Secretary Gilberto Chodoro. We are honored to have the Black Eagles here to show us what the Korean metal is made of in the air. And we can learn, not only in terms of modernization, but also in terms of the meticulousness. 2022, nang huling magsama ang PAF at ROCAF sa air show na ginanap sa Basa Air Base sa Florida Blanca. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Anim na medalya ang nasungkit ng Philippine team sa 11th Asian Age Group Championship sa Tarlac. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Sa pagpapatuloy ng 11th Asian Age Group Swimming Championships sa New Clark City Aquatic Center sa Capas, Tarlac, umabot na sa 6 ang medalyang nasungkit ng Philippine swimming team. Isang gold medal at bronze medal ang nakuha ni James Reahido na qualifier na sa Olympics na gaganapin sa Paris sa July 2024. Naitala ni Ahido ang speed record na 55.98 seconds sa boys age 14 under 100 meter butterfly. Habang bronze medal naman ang nasungkit ni Micaela Jasmine Mojde sa girls age 17 under sa 200 meter butterfly. 2 bronze medal naman ang nakamit ni Heather White na isang Phil-British swimmer. Labis ang kagalakan ng Team Philippines sa mga medalyang bunga ng kanilang pagsusumikap na mabigyang karangalan ng bansa. Ang mga preparations ko po ay hard training everyday and may disiplina sa tulog, sa kain. Lagi po ini-obey yung parents and trust the Lord. Nung last Asian Age po, hindi po ako naka-medal noon. So ngayon, I really wanted this medal para may mauwi ako for the country. So happy with myself, and to do it at home in the Philippines has made this victory a lot sweeter. Nasa 1,300 na atleta mula sa 31 bansa ang kalahok sa kompetisyon na may 4 na categories, ang swimming, diving, artistic swimming at water polo.
tapos na ang kompetisyon sa larangan ng swimming at diving. Sa ngayon, naghahanda na ang mga atleta mula sa iba't ibang bansa para sa gaganapin na artistic swimming at water polo na nakaschedule mula March 3 hanggang March 9. Samantala sa ngayon, Japan ang nangunguna sa medal tally na may 61 medals, kabilang dito ang 36 gold medal. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Farm na nag-aalok ng lettuce at vegetable picking dinarayo sa Season Pangasinan. Atin niyang pasyalan sa report ni Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Kung sa Benguet, may strawberry picking at sa La Union may grapes picking, ibinibida naman sa Season Pangasinan ng lettuce picking. Iba't ibang variety ng lettuce ang makikita sa farm na ito sa barangay Bimbakeg. Hydroponics ang paraan ng pagpaparami ng lettuce. Yung kagandahan nito yung continuous yung supply ng nutrients. Continuous yung supply ng nutrients, yaka yung oxygen niya na sasama sa tubig. Bukod pa yung sa oxygen na na-absorb sa leaves niya. 2022 nang buksan ng farm at nagsimulang dayuhin ng mga vegetable at nature lover. Nag-aalok rin sila ng farm-to-table dishes na maaaring lutuin o gawin sa loob lang ng 5 minuto. Simulan natin sa lettuce vegetable salad. Mayonnaise at ketchup na may secret ingredient ang sarsa. Tikman din ang ginisang lettuce sa sardinas. Igisa sa mainit na kawali ang bawang, sibuyas at kamatis. Ilagay ang sardinas at lettuce. Bukod sa lettuce, makikita rin sa farm ang taniman ng pechay, kamatis at talong. Ayon sa pamunuan ng farm, maaaring kumita ng mahigit 15,000 pesos sa pagkakaroon ng maliit na taniman kada buwan. Isang hamon lang na dito na para makabawi ka yung customer. Paano mo i-market yung product mo? Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Russell Simorio nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang Regional TV News, buong puwersa para sa mas malaking bisyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.